Ang sinabi sa inyong aklat na si Kristo ay naipako, namatay at muling nabuhay, sang-ayon ka na nagsalpukan ito sa Quran Kapitulo 4, 157. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad. Card bag sauce in hand. Bro, Wendell Talibong, 10 minutes bro. Your time start. Salamat. Purihin ang Diyos sa kataas-taasan. Gloria excelsis Dio. Isa sa mga hindi makapagsunduan ng mga kapatid dating Muslim at Kristiyano ay hinggil sa pagpako ng ating Panginoon Jesucristo sa cross. Ang mga batayan ng ating mga kapatid sa Islam na hindi naipako ang ating Panginoong Jesucristo sa cross, ang paniniwala nila ay pinalitan ang mukha, yun nakasulat sa Surah An-Nisa chapter 4 verse 157. At ito umano ang kanilang batayan. Ilatag ko muna mga kapatid kung bakit may debate tayo ngayon at ang panindigan nila. Ito ang nakasulat at dahil sa kanilang sinasabi bilang pagmamayabang at pang-alis pusta, katiyakan, napatay namin ang Almasi, ang Bisaya, na si Isa, Jesus, na anak ni Mariam. Gayong sa katotohanan ay hindi nila napatay si Isa at mas lalong hindi nila ito naipako. Bagkus, ang naipako nila ay isang lalaki na kamukha niya dahil iniisip nilang ito ay si Isa. At sino man ang nag-aangkin ng pagpatay sa kaniya mula sa mga Hudyo at sinumang nagkasulo sa kaniya mula sa mga Kristiyano, lahat sila ay nasa pagdududa at pag-aalinlangan at wala silang tiyak na kaalaman kundi ang sinunod lamang nila ay haka-haka at hindi sila makatitiyak na siya ay napatay nga nila bagkos sila ay punong-puno ng pag-alinlangan. Iyon ang talata sa Quran, mga kapatid, na batayan. No? At dito po ay taliwas sa nakasulat sa Biblia. Ito po ay maituring natin na isa lamang na fabricated story o imbento na istorya ni Muhammad at hindi credible. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang kanilang pahayag sa Quran, ito sa footnote mga kapatid, ipakita ko sa inyo sa kanila itong Quran na ito na ang nag-translate ay si Maulana Muhammad Ali sa pahina 239. The Jews rejects his claim to messiahship on the basis of Deuteronomy 21:23. So, diyan natin makita na yung nakasulat sa naturang talata, abay, nagkahidwaan mismo sa anuman ang kanilang footnote. Pero ngayon, gamitin natin muna itong history. May history ba batay sa mga pagano na ang ating Panginoon Jesucristo talaga ay naipako sa cross ng mga Hudyo?
Ito, sa The Fate of Millions by John O'Brien sa page 99, Celsus, a pagan philosopher of the 3rd century, considered that the Christian had no right to criticize the polytheism of the pagan world since their own worship of Christ was essentially polytheistic. Why should they not rather pay their devotion to some of their own prophets than to a man who had been crucified by the Jews? So, malinaw na sa kasaysayan, kahit pala mga paganong pilosoper noon, inaamin na ang ating Panginoon Jesucristo ay naipako ng mga Hodyo. At ito din ang mabasa natin sa Biblia, mga kapatid. Sa 16:21, mula sa oras na iyon ay sinimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kaniyang mga alagad na kailangan niyang pumunta sa Jerusalem at magdusa ng marami sa kamay ng matatanda, punong pari at mga ngaral ng batas, at kailangan siya ay patayin at sa ikatlong araw ay mabuhay muli. So, dito mabasa natin, at ito din ang mabasa natin sa San Mateo Kapitulo 17, versikulo 22, 23, na muling binanggit ni Jesus ang kaniyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ito din ang mabasa natin, mga kapatid, sa San Marcos Kapitulo 9, versikulo 31 hanggang 33, tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo at galing sa kamatayan. Dahil tinuturuan niya noon ang kaniyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya, ngunit siya'y mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. So, yun ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa Biblia. At mayroong mga kaganapan bago nangyari yan kung tingnan natin ang Biblia. Una na kaganapan ating makita sa San Marcos Kapitulo 15, versikulo 15, na nais ni Pilato na bigyang lugod ang napakaraming tao, ay pinalaya niya si Barabas sa kanila. Si Jesus naman, pagkatapos na hagupitin, ay ibinigay sa kanila upang ipako siya sa cross. So, una, mga kapatid, matapos siya humarap kay Pilato, siya ay pinaghahampas. At hindi lang yan. Kung tingnan natin ang mabasa sa Marcos Kapitulo 15, versikulo 17, sinuotan nila si Jesus ng balabal at kulay ubi. Pagkatapos, gumawa sila ng koronang tinik. So, meron pang koronang tinik na makita natin, mga kapatid. At nang ipako siya sa cross, ito po ang mabasa natin sa Marcos Kapitulo 15:26, ikasiyam nang umaga nang ipako siya sa cross. So, naipako siya sa cross. At siya po ba'y namatay? Kung tingnan natin ang Marcos Kapitulo 15, versikulo 37, makita natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay namatay at muling nabuhay sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 9. Ito po ba'y pinatunayan, mga kapatid, kahit sa aklat ng mga Muslim? Ito po, nandito sa aking kamay ang aklat ng mga Muslim, at ito po ang ating mabasa sa naturang aklat nila mismo. Kung pansinin ninyo ang pamagat, doktrina ng pagtubos ni Abdul Hadi Gumander, makita natin na binanggit dito ang doktrina sa pagtubos upang sa gayon ay mabatid ang tunay na kasaysayan ni Jesucristo na may kinalaman tungkol sa kaniyang pagpako sa krus, pagkamatay sa loob ng 3 araw, at pagkabuhay muli. So, malinaw, mga kapatid,
na batay sa aklat din nila, mabasa ng ating Panginoon Kristo ay namatay, naipako sa krus, namatay, at muling nabuhay. No? So kaya, yun ang kasunduan namin na patunayan ko umano na Last ang 1 minute. ating Panginoong Kristo ay naipako sa cross, namatay at muling nabuhay. At ito pa ang kanilang aklat na ang pamagat si Jesus, anak ni Maria, propeta, hindi Diyos. Makita natin dito mga kapatid na pinatunayan din nila sa naturang talata na ang ating Panginoong Kristo sa naturang pahina, no? Ang ating Panginoong Kristo ay naipako. At hindi lang naipako, kung tingnan natin sa naturang aklat, itong aklat na ito, ating makita na siya'y namatay, no? Namatay. So kaya taliwas ito sa opisyal na aral ng mga kapatid natin sa Islam na nauna nating ginagamit ang 457 na tinatawag na fabricated. Bakit? Una, si Muhammad, wala siyang saksi mga kapatid, ni isa man na talagang hindi ang ating Panginoong Kristo ang naipako. Maraming salamat. Okay, dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, Brother Wendell Talibong ng Catholic. At syempre, dako tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. Brother Ali Javier ng Islam, 7 minutes para sa yung first cross, bro. Your time start now. Tanong. Thank you, Brother Rasha. Gandang gabi sa lahat. Brother Wendell, kamusta? Kumusta? Okay ra. Kumusta din, kapatid? Okay, mabuti, brother. Okay, unang tanong, brother. Nabasa mo po ba sa Quran na hindi napako si Jesus at hindi namatay? Tama o mali? Okay. Sa Quran, wala tayong mabasa letra por letra na hindi napako. brother, Pero sa footnote, sandali, objection. Time stop na. Objection. Time stop na. Objection, Okay, time please. stop na ha. So, unahin ko muna si, bro, nadinig ko kasi si Bro Ali pero magka-counter object si So, objection mo muna, Bro Ali. Alam natin, Brother Rasha, yung rules and regulation, ibibigay po natin yung categorical answer Okay. sa categorical question. Yes. Ang tanong ko po, ulitin ko, nabasa mo po ba, Brother Wendell, sa Quran, hindi napako, hindi namatay si Jesus? Tama o mali lang po muna, brother. Thank you. Okay, so ina-analyze ko yung objection mo at inaano mo si Brother Wendell na sumagot doon sa categorical na tama o mali. So, Bro Wendell, Yes. meron kang counter objection doon, bro, or sasagot ka na sa categorical? Counter objection. Sinagot ko Okay. categorical question, moderator, dahil sabi ko, hindi litra por litra mabasa sa Quran, pero nabasa sa Biblia na ating pinagkasunduan. Okay, so, Bro Wendell, ganito, bro. Sa categorical kasi doon, bro, tama o mali. So, either doon lang sa dalawa, bro, or both, bro. So, pili ka muna, bro. Tapos 20 seconds doon, bro, yung iyong paliwanag. Thank you. So, Bro Wendell, tama o mali, bro? Pasok mo yung sagot mo, bro. Okay, mali dahil ang ating batayan hindi lang Quran kundi Biblia. At sa footnote ng Quran nila, malinaw sa page 34, this was really the case, giving life to death of Jesus Christ was Jesus Christ was dead to all appearance. Inamatay. Next question. Next question, Brother Wendell. Paano mangyaring sabihin mong mali? Ikababasa mo pala na hindi namatay at hindi napako si Jesus. Nagsisinungaling ka ba o paano ba? Hindi ako nagsisinungaling dahil walang mabasa man letra por letra sa Quran, ngunit may nabasa letra por letra sa Biblia at sa footnote ninyo, kahit walang nabasa letra por letra, malinaw ang sinabi sa footnote na this was really a case of giving life to dead, for Next question. Jesus Christ was dead in all appearance. Next question, please. Muna mong binasa, Brother Wendell, sa Quran chapter 4, verse 157, sa kanyang Tagalog translation, hindi namatay at hindi pinako si Jesus. Tama o mali? Mali ang naturang talata. Bakit mali ang naturang nakasulat ni Muhammad sa naturang Quran? Dahil
sinabi ng mga Hodyo na si Kristo ay Mesiyas din, at ayon sa inyong footnote, page 239, ang mga Hodyo hindi tumanggap kay Kristo na Mesiyas. Next Mali. question. Next question. Kung si Jesus ay nagdasal sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan at sinagot ng Diyos ang kanyang dasal, mamamatay pa ba? Tama o mali? Namamatay pa rin dahil may pinutol kayo. Nasa Hebreo Kapitulo 5, versikulo 7, 10 ang batayan ninyo, at galing yan sa Lucas Kapitulo 22, 44, 42. Kaya may pinutol. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, thy will be done. Kaya ang sabi Next sa... question. Okay, go ahead. Next question. Kung hindi babaguhin ng Diyos ang kanyang salita, biblikal, papaano mo sabihin na mamamatay pa rin samantalang sinagot niya ang dasal ni Jesus? Ito ang sagot. Sinagot niya ang dasal ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo pinutol niyo. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 53, na ngunit paanong matupad ang mga kasulatan sa mga nasasabing ito kung hindi niya susundin? Next Kaya question. nasagot. Sinong paniniwalaan natin? Yung opinion mo o biblical mismo na sinagot ng Diyos ang dasal ni Jesus na hindi siya o ilalayo siya sa kamatayan? Sino paniniwalaan namin? Ikaw o ang Biblia? Sagot, ako, ang Biblia at ang mga aklat ng mga Muslim na nagsasabi na ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay, naipako sa cross at muling nabuhay. Sunod. Next question. Kung palagi ang sinasagot ng Diyos ang mga dasal ni Jesus, palagi ang sinasagot, at ang dalangin niya ay ilayo sa kamatayan, sinagot ng Diyos, paano mo ngayon sabihin na namatay? Ito ang sagot. Dahil pinutol ninyo ang naturang talata. Hindi ninyo itinuloy. Chap-chap kasi. Lucas Kapitulo 22, versikulo 41, 44. Malinaw. Yun ang padalangin ng ating Panginoon Jesucristo. Pero sabi niya, thy will be done. Ang kalooban ng Diyos ang masunod. Kung nakatakas si Jesus sa mga sundalo o kawal ni Poncio Pilato nang siya'y paghuhuliin, ano pa, sino pa ipapako nila? Nakatakas pala si Jesus. Ito ang sagot. Imagination lang ninyo yan na nakatakas. Dahil napakalinaw po ang nakasulat pati na dito sa inyong aklat, nagkukontrahan yata kayo. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay naipako, namatay, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Next question. Ang kalooban ng Diyos ang nasunod. Ang kalooban, ibig sabihin yung sinagot niya ang dasal ni Jesus. Paano niyo sabihin ngayon na namatay si Jesus? Ito ang sagot. Paano sasabihin? Dahil nabasa ko yan sa Biblia, at maraming talata na nabasa na namatay at muling nabuhay siya. At hindi lang yan, pati na sa inyong aklat mismo, ang sabi, si Kristo ay muling namatay, siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Next question. Ulyanin ba ang Diyos, biblical, nung sinabi na sinagot niya ang dasal That's 1 ni Jesus, minute. tapos sasabihin niyo namatay? Yes or no? Hindi, ang maaari na nagkamali, yung mali ang pag-unawa. Sunod na tanong. Next question. Paano ngayon sabihin ninyo na namatay si Jesus o sinagot naman pala ng Diyos ang mga dalangin, particular ng mga propeta, itong si Jesus na nagdasal sa Kanya? Hindi na yan ma-question kung paano dahil pinatunayan nga eh. Pinatunayan sa Biblia, namatay, muling nabuhay, at kahit pa sa inyong mismong aklat. Ito po ang nakasulat. Si Kristo'y namatay, ipinako sa cross, namatay, at muling nabuhay. Next question.
Kung ganon, yung pagkakawindangan ng mga mabasa sa Biblia na hindi malaman kung napako o hindi, tama lang na sinagot ng Quran at malinaw na hindi namatay at hindi pinako si Jesus. Tama, correct. Objection! Time na. Okay. So, dyan natatapos ang ating 7 minutes na pagtatanong. Ayan. At hindi pumasok doon yung pagsagot at doon sa pag-object. So, 10 minutes para sa unang pagpapahayag bilang negatibo. Brother Ali Javier ng Islam. Time start now, bro. Brother Rasha, malinaw yung tinig dyan. Malinaw. Okay, maraming salamat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Assalamualaikum, magandang oras po sa ating lahat. Kay Brother Rasha, sa ating moderator, mashallah, si Brother Wendell, ating katunggali. Congratulations sa mga nakikinig at makikinig pa. Assalamualaikum sa lahat ng kamusliman around the globe. Tatak Jesus lang mga bro. Assalamualaikum, peace be with you. Faith lamang po tayo mga kapatid. Napakinggan ninyo ang stand ni Brother Wendell. Nagkwento lamang siya ng nagkwento na nagsasalpukan na pahayag. Una, magbibigay ako mga kapatid ng categorical at mga criteria, mga kategorya para malaman ninyo kung bakit napakalinaw ang mensahe ng aral Islamiko around the globe ay naniniwala tayo na si Jesus, around the globe na kamusliman, naniniwala tayo na si Jesus ay hindi namatay, hindi pinako sa cross. Una, nabasa na ni Brother Wendell ang isang bersikulo mula sa Quran 4:157. Ang mababasa po dyan ay sa kanyang lingwaheng original, A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ang bersikulo na to, ano ang sabi sa kanyang kahulugan? At kanilang sinasabi bilang pagmamayabang, katiyakan, napatay namin ang Mesiya na Jesus, anak ni Maria. Gayong katotohanan, hindi nila siya napatay at hindi nila naipakuman. Napakalinaw. Kaya yung tanong kanina kay Brother Wendell, pansin nyo naman, Brother Wendell, turuan kita. Uli-uli sa iyong debate, pag tinatanong ka ng categorical, sumagot ka ng tama ayon sa categorical dahil ang tanong kanina, nabasa mo ba na si Jesus hindi pinako, hindi namatay sa cross, Quranic verse? Dapat isagot mo, yes, dahil nabasa mo yun, ikaw bumasa. Pero sumagot ka ng mali. Kaya sinungaling ka talaga, Brother Wendell. Ang punto Objection, natin moderator. ngayon, sa... Time stop. Okay, ano yung objection natin? Walang atake personal. Okay. Counter, please, counter. Counter objection muna doon, bro. Brother Rasha at Brother Wendell, ako po yung magsasabi ng katotohanan kasi kung di ko sabihin, hindi malaman ng mga tao na sinungaling ka dahil doon sa tanong, napako Okay. ba o hindi yun mababasa? Ang sabi mo, Okay, hindi, okay. nabasa mo po. Okay, ganito. Sorry po, sorry. Oh, ganito, bro. Ganito, bro. So, i-ano na lang natin, bro. I-indirect na lang natin sa person, bro Ali. Thank you, Para brother. maano siya, bro, ba? Para hindi mukha siyang ad home, bro, ba? I-indirect mo na lang, bro. Okay. So, tuloy-tuloy tayo, bro Ali. Wala pa munang warning dito, ha? Pero sa susunod, syempre, magbibigay ako. Bro Ali, pasok mo yung Okay, thank 7 you. minutes mo pa, bro. Thank you, Brother Rasha. Okay. Pangalawang ating criteria, Brother Wendell, okay? Kung titingnan mo yung puntos kanina sa tanungan pa lang, talaga naman na hindi mo po sinagot ng tama yung mga categorical na tanong. Bakit? Dahil mababasa biblical na si Jesus ay nagdasal siya sa Diyos na upang ilay sa kanya ang kamatayan at sinagot ng Diyos ang kanyang dasal. Kaya nga lang,
pinagmimistimola mong nagsalpukan ngayon nang dahil mayroon ka ring mababasa sa iyong Biblia na napako si Jesus. Ngayon, sino paniniwalaan natin? Yung nagkakasalungatan na nagsasalpukan na biblical verses o yung malinaw sa Quran na hindi namatay at hindi napako si Jesus? Siyempre, malinaw po ito na si Jesus ay hindi napako at hindi namatay sa cross dahil mabasa nga Quran chapter 4 verse 157. Okay. Kasunod na kategorya, hindi salungatan ang salita ng Diyos. Kaya tanong ko kanina, ulyanin ba ang Diyos? Sumagot ka tama, hindi ulyanin ang Diyos. Kung ganun, kung sinabi dyan na hindi napatay, ay huwag ka nang mag-chismis dahil pinagbawal po yun eh. Sa 1 Corinthians 14:33, ang salita ng Diyos ay hindi kalituhan. Bakit ngayon ang Biblia ninyo nagsasabi o mababasa na nagdasal si Jesus at tinugon ang kanyang dasal tapos namatay pa rin? Na siya ay nakatakas sa mga sundalo ni Poncio Pilato. Sino pang mahuhuli para ipako? Sinabi ni Jesus, nakatulad siya ni Jonas, 3 days, 3 nights sa tiyan ng balyena. At si Jonas ba'y buhay? Yes. Bakit niyo pinatay yung inyong Diyos? O sa Jesus mismo? Ang kulit, di ba? O, diba? Kasunod na mga kategorya, hindi babaguhin ng Diyos ang kanyang salita. Biblical. Basahin niyo sa Salmo 89:34. Hindi babaguhin ng Diyos ang kanyang salita. Bakit nyo babaguhin ngayon? Diba? Kita niyo punto. Kasunod na mga kategorya. Nagdasal si Jesus ilayo sa kanya ang kamatayan. Hebrews 5:7. Sa mga nag-aaral at nakikinig na bago, take down nyo po ang mga verses na to. Nagdasal si Jesus na siya sa mga araw na kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Dininig na pala eh. Sinungaling ba ang Diyos para mapako ulit? Bulbul lang i-Biblia ninyo, brother. Sorry ha. Sa Salmo 145 verse 19, biblical pa rin ha. Time stop muna, time stop. 145 verse 19. Bro. Brale. Ganito bro. I-ano lang natin yung words natin bro. Yung salitang ganun bro ba? Like bulbul bro. Masakit ba bro? Masakit. Sorry Kasi ha. ano to kasi naka-live tayo bro. Tapos sa YouTube kami din. Okay. So, Masakit kasi. Okay. Ano to? Okay. Sige, So, sige, bro. Sige, bro, I-minimize ko lang. Sige bro, salamat bro. So, tuloy Thank ka you. bro. Sige bro. Salmo 145 verse 19. Kanyang tutuparin ang gusto nila na natatakot sa Kanya. Sino yung Kanya? Natatakot sa Diyos. Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila sa anumang mga kapahamakan. Tignan nyo, Biblia nyo nagsasalita. Nailigtas niya sila. Sinong sila? Yung mga propeta. Nagdasal na nga yung propeta. Yung sugo ng Diyos, sinasabi niyo pang anak ng Diyos. Anak na nga lang sa inyo, tapos ipabayaan pa niya. Ay, ang kulit. Patay tayo dito. Pakinggan ninyo ha. Mark 14:50. At iniwan siya ng lahat na nagsitakas. Sa 51, at sinundan siya ng isang binata at nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad at hinawakan niya siya datapat kanyang binitiwan ang kumot at tumakas na hubot-hubad. Sino daw yung tumakas? Kung titingnan nyo, si Jesus yung tumakas eh. Sino pa ngayon ipapako nila? Bakit kayo bumasa ngayon na may ipinako? Last 3 Dibulbul minutes. talaga ang Biblia. Sorry, Brother Rasha. Thank you, ha? Talaga, Wait lang. sabihin ko lang yung mga katagang to, brother, kasi kailangan Time stop para malaman Time stop ko na. Time stop ko muna. Bigyan kita ng unang warning dito ha. Sige bro, tuloy ka bro. Thank you, Brother Rasha. Okay. Natural lang, okay lang yan, brother, kasi kung hindi ko naman kasi sabihin, hindi mag-iisip itong ating mga kababayan eh. Total, dati naman akong kapanalig ninyo, okay? Kasunod na criteria, palagi ang dinidinig ng Diyos ang dasal ni Jesus. Sa Juan 11:41, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo at na ako'y iyong dinidinig at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinidinig. Laging dinidinig. Kailan pinabayaan ng Diyos Jesus? Ay, ang kulit. Makakabasa kayo dyan, pinako si Jesus. O, sino paniwalaan natin?
Yung Biblia yung nagsasalungatan o yung Quran ang nagsasabi ng isang aral? Kaya nga, ang matuwid dito ay yung tama, yung hindi nagsasalpukan. Okay ba? Kasunod na mga criteria. Inihalintulad na ni Jesus ang kanyang sarili kay Jonas. Hindi namatay, namatay sa 3 araw at 3 gabi. Sa tiyan ng balina sa Matthew 12:40. Kung paanong si Jonas ay napasa tiyan ng isang balyena ng 3 araw at 3 gabi, ay gayon din ang anak ng tao. O, kita ninyo? Sino nagsabi nun? Si Jesus. Siya nagsasabi mismo. Bakit nyo ngayon ihahanapan ng isa pang bersikulo na sumasalpok mismo sa bersikulong ito? Kaya Biblia ang problema, kaya ini-edit ang Biblia, wala nang isang bilang ng books ng Biblia, wala na rin isang siktang Kristyanismo, nagkakawindangan na, nagmuslim na tayong lahat. Yun po mga kapatid. Ang ating usapin na to, malinaw na mga kapatid, na si Jesus ay hindi namatay, hindi ipinako, at hindi nabuhay kasi kung walang namatay, walang pinako, Last walang 1 minute. nabuhay mag-uli. Thank you, Brother Asha. Kaya ang atin, mga kapatid, marami akong nakahanda rito na mga kategorya, pero ang oras, hindi man lang natin napag-usapan, sana mas mahaba yung mga oras natin. Pero okay lang to. Kasi DivCon rules naman, at least, may pag-iisipan yung mga tao na makinig. At isa kasi isasalalay mo, kaligtasan mo sa isang Jesus na pinako. Basahin mo. Deuteronomio 24:16. Hindi po pwede na saluin ng isang anak ang kasalanan ng ama o ni ama sa kasalanan ng anak. Paano ngayon i-reconcile mga salpok-salpok na mga bersikulo biblikal? Doon tayo sa maliwanag. Yun ang katwiran ng Diyos eh. Hindi nagkamali ang Diyos eh. Edit pa more. Di ba? Edit pa more. Kaya mayroong Biblia na nagkakasalungatan ng nilalaman dahil walang maaasahan biblikal. Mabuti na lang may Quran. Time. Nagsasabi sa atin ng katotohanan. Thank you. Maraming thank you. Okay, so dyan natatapos ang napakainit na first presentation ni Brother Ali Javier ng Islam. At bago natin ituloy sa ating pagtatanong, shoutout muna sa lahat na manonood sa live. Alam kong umiinit na din kayo dyan, pero relax tayo sa ating mga comments. At yun, bibigyan ko ng 7 minutes sa unang pagtatanong si Brother Wendell Talibong ng Catholic. 7 minutes, bro. Your time start. Okay, salamat. Now. Sabi mo, hindi na ipako na matay at muling nabuhay ang ating Panginoon Jesucristo. Ang tanong, batay sa Sahih al-Bukhari 3477, Book 60, Hadith 144, sino itong propeta na sinabi ni Muhammad? Sagot? Brother Rasha, po pwede bang Time stop. mag-object agad? Time stop. Oh, object. Anong object yan? Alam ko na ang rules, magbigay siya ng tanong doon sa prinisinta ko. Hindi naman propeta ang pinag-uusapan dito na sinabi ni Muhammad eh. Para Okay. hindi tayo lalayo. Objection. Okay. Counter objection mo na. Related ito dahil sa kanilang hadith kasi isang propeta sa isang nasyon na ito ang nakasulat, ipakita ko sa inyo, kaya tinanong ko siya, no, had beaten him and caused him bleed while he was cleaning the blood of his face and saying, Allah forgive my nation for they have no knowledge. Sino ito? Okay. So ganito ang hatol ng ating moderator ngayon, no? At hindi ako judge sa inyong debate ngayon. Ayon sa ating rules, I think tinatanggi ni Brother Ali na sagutin yan, Brother Wendell, dahil hindi daw niya ipinahayag yan. Yan. At Tama. yan yung ayon sa ating first rule number 5 na sinangayunan kanina. Pero mamaya, doon sa rebuttal, po pwede pasok na pasok yung tanong mo. So sa ngayon, next question tayo. Okay, sige. Dahil, Wasan, sunod na tanong. Mali ba o Comment. tama? Itong nakasulat sa inyong aklat na si Kristo ay naipako sa cross, namatay at muling nabuhay. Sagot? Tama, nasa Quran, chapter 4, verse 157, si Jesus ay hindi namatay ni hindi ipinako. Objection, moderator. Ngayon, kung bumabasa Time stop. Objection. Categorical ano ang ating question.
moderator, sabi ko, tama ba ito o mali na nakasulat sa kanilang aklat ng Islam na si Kristo ay naipako, namatay at muling nabuhay? Okay. So, Counter, please. Counter. ang analyze ko lang ha. Gusto ipasagot ni Brother Wendell yung tanong na tama o mali doon sa categorical. So, counter mo muna, Bro Ali. Nagsagot din ako ng tama, brother, bago ako nagsalita. Kaya po pwede niyong i-rewind Okay. yan. Sige, Thank sige. you. So, bro, isagot mo yung tama mo, bro. 20 seconds, bro. Bro Ali, pasok. Tama, Brother Wendell, yung mababasa sa 4:157 ng Quran, si Jesus ay hindi namatay at hindi ipinako. So, Isa lang, tama na. Wait lang, bro. Sapat na yun. Pakinggan mo muna, may 20 seconds ako, brother. Ang atin, bro, bawal yung salpok-salpok kasi hindi yan katwiran ng Diyos. Pag sinabi niya, Next hindi question. niya yung babaguhin. Next Thank question. you. sunod. Ang sinabi sa inyong aklat na si Kristo ay naipako, namatay at muling nabuhay, sang-ayon ka na nagsalpukan ito sa Quran Kapitulo 4, 157. Sagot? Hindi na ipako. Huwag kang magsinungaling kasi ang sinabi diyan hindi na ipako. Huwama katalo, huwama sa Objection, labo. moderator. Hindi Time stop, time namatay, stop. hindi na pako. Okay. Time stop po na ha. Ano yung ating objection? Categorical question, moderator. Sabi sa kanilang Quran, hindi na ipako. Sang-ayon ba siya, nagsalungatan ang kanilang aklat? Okay. So, Counter, ganito. please. Sige. Wait lang, bro ha. Wait lang, Ali ha. So, ganito, bro Wendell. Pakidiinan na lang yung categorical, bro. Yung pipiliin talaga niya, bro ba? For example, sang-ayon ka ba o hindi? Parang ganun, bro ba? So, pero dalawa talagang nilalagay na pagpipilian. So, bro Ali, counter objection mo muna, bro. Ano yan? Alam niyo, brother Scott, na i-rewind niyo yung record. Pagka mayroon siyang mga categorical particular at di malinaw, sumasagot ako ng malinaw. Thank you. Okay. Thank you. So ganito, ipaulit ko na lang yung tanong. Tapos pakidiinan lang yung categorical, Yes. bro, yung pamimilian niya, bro Wendell. So tuloy tayo, bro. Tanong, bro. Okay, tuloy na tanong. Batay sa nakasulat sa inyong aklat na si Kristo ay naipako, namatay at muling nabuhay. Ito po ba ay sang-ayon sa nakasulat sa Quran Kapitulo 4, 157? Hindi nga po naipako, sinungaling ka naman eh. Ang itinatanong mo naipako, hindi nga naipako eh. Tama ba? Kaya ang Quran nagsasabi ng isang salita, hindi namatay, kaya hindi rin naipako. Eh sino pa ang mabubuhay mag-uli? Kaya nga kung Biblia nyo ay ini-edit, wala na tayong pagkakaisa dyan, kaya Next question. nagkakawindang na rin kayo sa Sunod, paniniwala. sunod na tanong. Sabi mo kanina na nagkaisa kayo at malinaw ang inyong turo. Nang ipinahayag sa Quran 4:157, pinalitan ang pinako. Sino yung tao na ipinalit? Sagot. Walang nakasulat po dyan, brother, kaya wala rin kasagutan sa tanong mo. Pero ang pinag-uusapan, si Jesus ay hindi namatay, kaya hindi rin pinako. Malinaw, period. Thank you. Sang-ayon ka ba? Next question. Sang-ayon ka ba sa sinabi, moderator, ipakinig ko ang pahayag ng Muslim na si Judas ang naipako? Ito. You may believe that I am He. Maniniwala kayo na ako ay siya. Therefore, si Judas Iscariote ang sinabi ni Jesus na paniniwala ng mga tao na siya ay si Jesus. Si Judas ang napakrucify. Na isa siya sa mga apostol. Yung kanya- tinahod nga moderator, yung iyon. papakinig sa atin, ay Ang hindi ko aking pinayag yan eh. ang aking tanong, tinahod na moderator, Bro sang- Wendell, wait lang, bro ha. Bro Wendell, wait lang ha. Kasi nag-object si bro Ali. Ganito, bro. Ang object niya, tinatanggi daw niyang sagutin ang tanong na yan dahil hindi pa niya pinahayag. Pero mamaya, bro, pwede mong itanong yan. So for now talaga, bro, hindi ako judge dito kung ayaw niyang sagutin. Pero mamaya, pwede mo siyang itanong. Next question ka, bro Wendell. okay. Dahil hindi ka sang-ayon sa naturang pahayag, so sang-ayon ka nga mali 'yon. Sagot? Pakilinaw mo, alin yung mali, brother? Pakilinaw mo pa yung mali. Ano yun? Okay, time stop mo na.
Clarification sa akin, Bro Ali, ha? So, merong clarification dito. Ano nga yung clarification mo, Bro Ali? Alin ang mali? Kasi ang tanong niya, sang-ayon ka na mali yun? Ano yun? Dapat ano daw yung malinaw, brother. Parang Okay. biglang kulit eh. Okay, Bro Wendell, merong clarification dito, bro. Itutugon mo ba, bro? Alin daw yung mali, yung ika-clarify niya? Sabi niya, napalitan. Hindi pinangalanan kung sino ang ipinalit. Habang ang kasama niya, pinangalanan sino ang kapalit. So, sang-ayon ba siya na mali ang pahayag sa kanyang kasama? Okay, Bro Ali. Sasagot ka, bro? Bro, 20 seconds, bro. ang kulit ba ni Brother Talibong o talaga lang walang alam sa rules? Sa mamaya yan, Brother Talibong. Mamaya mo itanong yan kasi wala pa naman tayo sa second stand eh. Ang kulit mo, alam mo ba yung rules? Patay tayo dyan. Hindi ko Moderator. stand yan eh. Okay. Hindi ko stand Time yan stop eh. muna. Ganito. Pakiulit nga yung tanong, bro. Naka-time stop to, bro Ali. Bro Wendell. Pakiulit. Ang moderator, ito kasi ang follow-up sa kanyang pahayag. Sabi niya kanina, walang binanggit kung sino ang ipinalit sa ipinako. Habang yung kasama niya nagbanggit. Kaya, Okay. nagtanong ako, kaugnay Bro, sa kanyang counter, pahayag. counter, Wait lang, please. Ali, Okay, so yun yung tanong mo, bro Wendell, no? Yes. Sana nakuha ni Bro Ali. Ganito, Bro Ali, tinatanggi mo bang sagutin yung tanong niya, bro? Or sasagutin mo? Counter muna ako bago mo ako Sige, tanongin, bro. please. Sige, bro. Alam Anong niyo, counter brother, wala akong ipinahayag sa tanong niya. Yes. Wala akong ipinapahayag. Yung kung sino Poncio Pilatong ipinako ninyo, wala akong pinahayag noon. Okay. Kaya nga lang, kung itanong mo mamaya po yan, mamaya. Okay, so Mag-stop nakuha ko ka na. muna sa aking stand. Thank you. Okay, nakuha ko na. So, ganito, Bro Wendell. At hindi talaga ako judge dito sa debate nyo, ha? So, sa ngayon talaga, next Brother question ka. Rasha. Bro, Brother Rasha, wait, ano yan? saglit lang bro, magdasal muna kami. Ito ay talagang iiwanan ko kayo, saglit lang. Magbasa na lang kayo muna ng mga propaganda dyan, mga comments. Saglit lang yung dasal namin dito, okay? Riyadh area, Okay. Asr time. Maraming thank you. Sorry, Brother Wendell. Babalik ako, saglit lang to. Card back, sauce in hand.